films. Top 8 highest grossing Filipino films. Based sa data na nag-gather ng Box Office Mojo and other reliable sources. Rank 1. Hello, Love, Goodbye. 2019. 880 million pesos. Rank 2, The House of Us. Noong 2018, 805 million pesos gross. Ano na kaya pag gross? Yung hindi pa tubo. Kasama na dun lahat. Lahat, no? Gross. Rank 3, The Super Parental Guardians. 2016, 598 million. Fantastica, rank 4, 2018, 596 million. Ganda Rapido, The Revenger Squad, 2017, 571 million pesos. Number 6, A Second Chance, 2015, 556 million. Number 7, Beauty and the Bestie, 2015, 529 million. At ang number 8, Starting Over Again, year 2014, 410 plus million. So with the exception ng The House of Us, ng The Super Parental Guardians. Tingnan mo to. Outlier siya dahil 2016. Pero ang trend is from 2014, like nag-i-increase yung parami yung nanonood. Pataas ng pataas ang revenue, gross revenue ng movies. And lahat ng ito ay produced by Star Cinema yata. Which is, okay, romantic film, romantic drama, iyakan, super parental guidance, Guardians, Vice Ganda at Coco Martin, Fantastica, another Vice Ganda film, Ganda Rapido Revenger Squad, Vice Ganda, at Pia Wurzbach. Star Cinema na naman, A Second Chance, 2015, ito yung John Lloyd. At Bea Alonzo, Beauty and the Bestie, Vice Ganda at Coco Martin na naman. Starting All Over Again. Ito yung si Piolo at si Tony Gonzaga. So, special guest. What do you think this means? Yung taste ng Pilipino sa mga movies na pinoproduce na puro drama? Do you think response ito sa demand o talagang ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi nito tungkol sa
Filipino moviegoers? Well, it's not, hindi siya yung genre, but you have to look at kung sino yung gumanap sa lahat ng yan. So, nandiyan sina Catherine Bernardo, Vice Ganda, like ano yung common denominator nilang lahat. So, it's the artist, regardless kung ano yung genre, whether comedy siya or drama or what. So, kung sino yung patok na artista sa nakararami. Tapos gumagawa sila ng film around the stars, you mean? Kaya, Well, yeah, of course. Take yung Enteng Kabisote for as an example. So, ilang taon na nilang ginagatasan yung ano na yun, franchise, yung ano na yun. So, every year, laging may film na sa MMFF kasama sila. Halos every year kasama sila. So, they're just building or making films around kung sino yung patok sa masa at that year. okay. So, bali talaga fan service lang. So, do you think ginagawa nila to para sa fans o pera-pera lang? It's both, I guess. Kasi, well, hindi sila magkakapera kung hindi nila ibibigay yung gusto ng demand. So, by the numbers, obviously, binibili siya. So, ako, as a kunwari, business person ako, or maano, kung kumikita ako, I will produce more film similar sa kung ano yung previously kumita. Kasi yun yung gusto nung, syempre, titingnan ko yung trend, kung ano yung gusto nung nakararami. So, I think ganun yung trend niya for a long time now. So, based nga dito sa nakita natin na ito na like this study, this raw data na ito, from another angle kasi, parang ang laki ng sinasabi niya tungkol sa film goers na Pinoy na kasi 'di ba parang bakit nagbabayad parang pare-pareho kasi sila ng ano, pare-pareho sila ng parang theme or may baga parang meron kasi siyang isang certain vibe na parang it's either Vice Ganda film na comedic na super family friendly pero and then yung isang kind is romantic drama. Tapos isang company lang halos gumawa nitong lahat to. Remember, ano to, 8 highest grossing films. Like millions of pesos na like nagre-resonate sa imagination at ideation ng mga nakaka-influence ng culture. Kasi for me, isa sa pinaka-importanteng role ng movies sa buhay ng tao is syempre 'di ba shine-shape niya yung uh, perceptions mo like yung
you know, like how you, parang imagination kasi, di ba, sinusulat lang naman ito sila. Pero nagre-resonate siya. So talagang nag-a-appeal lang. Kasi parang wala kasing expected na transformation. Hindi siya isang transformative process na kapag pumasok ka, like let's say Inception. 'Di ba? Remember? Nung una nating kunyari napanood yung Inception. So, what? May certain dating na ganun. Ito sila, like, wala namang, it's parang walang catharsis. Walang, well, may catharsis, pero hindi siya enough to, I guess, to bring about ano kind of perspective kasi but then again, going back to the audience, yung mga nanonood nito na napakaraming tao, anong masasabi mo dun sa mga audience na yun? Ano sa tingin mo ang nag common denominator ng mga nanonood ng Star Cinema movies? Well, you have to remember, di ba, noong 2016 nagkaroon ng MMFF and sinubukan nila na mag-release ng hindi mainstream na movies, 'di ba? Like mga like Seclusion, Cabecera, Sunday Beauty Queen, mga ganon, Oro, yung Saving Sally, mga ganon, Die Beautiful. Ilan lang dun yung kumita talaga. I guess yung Die Beautiful, andun si Paulo Ballesteros. Kasama siya dun sa Itbulaga, 'di ba? But gaano karami yung nanood nung iba na hindi ganun kilala, like yung mga deep movies. Ilan yung nanood ng Cabecera? Ilan yung nanood nung documentary na Sunday Beauty Queen? So, after nung taon na yon, balik na ulit sa the usual. So, I guess it boils down sa dun nga sa artista, kasi sa atin lahat ba may access sa like Netflix, sa internet na ano. So, ang access ng karamihan ng tao is TV. Like free, it's TV. So, kung may bibiling ka man, yung TV mo, yung black box or whatever, Yun din ang laman, mga sino ba yung lagi mong napapanood? So, kung sino yung lagi mo napapanood, nagkakaroon ka ng like preference towards sa kanila, sa mga artista. Kung sino yung lagi mo napapanood sa TV. so ano sa tingin mong parang sinasuggest nito sa culture ng mga Pilipino as a, kumbaga kukunin kasi ang daming tao nito, 'di ba? So, like culturally, like cultural taste, yun, na ang cultural taste pagdating sa mga bagay na nakakapagpaantig ng ng damdamin, kasi either nakikita ko is it's either drama, 'di ba?
or katatawanan na silliness na ano. Do you think we can expect the next decade of film na puro ganito? Na hindi na parang hindi na siya magbabago na ganito ng ang film culture ng Pilipino hanggang dito na lang na para um, sa masang Pilipino. Well, it depends kung mag-improve yung, I think, yung economy natin. Dahil, remember, nasa developing country tayo, which is just a fancy word for third world country. So, being in a third world country, like, karamihan sa atin, well, hindi, like, yung trabaho is not, wala tayong fancy jobs. So, karamihan, or yun nga, yung masang Pilipino. So, pagkatapos mo magtrabaho all day, gusto mo bang manood ng movie, something deep, and, um, ako, pag pagod ako, I don't wanna watch, gusto ko mag-isip. Mhm. Gusto ko manood something light, something, tatawa na lang ako, something easy to process. So, me times ilang milyon tayo. So, if, I think, mag-improve yung economy natin, we have a better, living condition, better way of life or whatever, we'd have more time para maka-appreciate ng movies na, Mas sophisticated. I guess, yeah, I can call it that. I Mm. mean, not that, it's not, hindi siya, it's not, like, mas maraming bumibili. Doesn't necessarily mean na low quality siya or hindi pinag-isipan or ano. It's just that it's easy to digest. Yun lang siya. Hindi, I don't think tamang term na pangit or yun nga. It's just easy to digest. So, compare mo yung drama sa teleserye na ilang taon tayo nagkaroon ng trend na yung mga teleserye ay about mga kabit, mga ganun, mistresses. Tapos, pinakamataas na rating yung pag yung episode may sampalan or sabunutan, ganun. Or, yung mga noontime, na like Showtime and Deep Bulaga. So, those two, it's, yun nga, one, easy to digest, and the other is somehow, like, I don't know, I guess you can say na nakakalimutan mo yung, it's an escape, it's an opium. So dahil nga mas kumbaga hard labor ang ang kinek kumbaga parang I agree. I agree. Some good points. So with your train of thought, hindi ba ka pwedeng baliktad na gamitin ang mainstream film medium to stimulate yung imagination for more sophisticated stuff. Dahil sabi yung parang approach na if I understand your approach dun sa matter,
dahil mas madaming kumbaga, yung hindi nga fancy jobs, hindi fancy ang economy. So, ang i-cater mo na product sa hindi fancy na economy is like an easy to digest product para sa mga utak nila na hindi kailangang i-process. Tapos, puro emotions ang target. Not to think and not to stimulate them to, get some other perspectives in their life. And then, parang, in the business of addiction sila. Kasi if these films are opium, then yung nagmamanufacture is in the business of addiction. Do you think that's the case? Or nagkataon lang yun? Or do they know and they just, yung nasa production end is parang, we gotta keep the business alive and we gotta stay rich. And business is just business. If you wanna do some fancy things, nandun ka sa indie cinemas, artsy art house, mga ganon. Do you think that's the case na nawala ng pakialam sila sa cultural at historical impact? Kasi yung kunyari, Scorpio Nights or Oro Plata Mata, diba? That was parang inilabas nila yun sa mainstream. Siguro kasi nung unang panahon, that movies are not that common. So parang meron pa silang parang, I guess, leeway na makapaglabas ng ganong klaseng obra. Manila sa Kuko ng Liwanag, Himala. Ano pa ba yung mga films na yung mga ganon. Naalala ko dati yung dekada 70, mga based sa So wala na yun. Wala na nagsusulat ng ganon. Kasi may kailangan magsulat nito sila. So wala na ring imagination. Wala na ring imagination. Drained ng imagination. Kasi that's it. Drained ng imagination ng mga nagsusulat ng mga films for the masses. Wala. It's like they're dead inside. They're zombies now. Sad. I mean, it's a lot of money, but the state is sad. Or am I just overreacting saying it's sad? But, dati kasi, kailan lang ba na-introduce yung TV sa Pilipinas? 1950s. So, kailan yung mga minention mo na movies na Oro Plata, mga ganun, kailan yun sila? Mga 70, I don't know, may 70s, maybe 60s, 70s. So, dati, ang gamit pa nila nun, film. Expensive. So, and before, ngayon kasi, like, yung knowledge and yung access para matuto ka is, well, it's easy access na for you to learn. So, dati, kung like, director ka o manunulat ka, 'di ba? 'Yung mga movie na 'yun, 'yung mga movie na 'yun, 'yung mga director, 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 'yung mga
Director ka talaga at manunulat ka. So, and being yung paggawa ng film is expensive and mangilan-ngilan lang yung mga ganun, directors, writers, or kung sino man yung bumubuo nung para gumawa ng pelikula. They better make it count. That's why they were able to produce yung mga ganun. But now, it's highly saturated. Anyone with a camera and can, hello, TikTok and all. So, it's not na, you know, nasanay na tayo, na tayo sa manonood ka ba ng like, ilang oras yung Oro Plata Mata na pinanood natin? 3 oras yata. Nanood ka ba ng ganun ngayon? So, ngayon, TikTok, ilang seconds lang ngayon. So, it has something to do with that. Evolution or nag-devolve or whatever. Devolution. Evolution ng Philippine cinema. Actually, hindi lang sa Philippines. It's everywhere. So, dati na mas dahil expensive yung paggawa ng pelikula or ng TV show and hindi lahat may access to learn yung knowledge to produce a film or be part of a film, pati yung mga artista. Dati pag artista, di ba ga? Artista ka talaga. Ngayon, artista na tayong lahat. So, yung scarcity ng talent before, it's really salang-sala because of that. Like pag time travel mo ba, yung artista natin ngayon to the 1950s, how likely is it na ma-hire sila during that time? So, I kind of doubt it. Like, you know. So anyway, that's my point. Like before, resources and talent it was scarce. Kasi add pa natin na yung economy factor nga na sinasabi mo na by the end of the day, pagod ka or pagdating ng MMFF, parang nakabakasyon si tatay, nanay, yun lang yung time pass ko. Siguro hindi sila nakakapanood madalas ng sine. Magkano ang ticket sa sine ngayon? 250. So, kung may anak ka, sabi mo may dalawa kang anak, gastos ka ng 1,000 pesos para manood kayo. So, 1,000 is 1,000. Hindi yun maliit na halaga. So, kung maggagastos ako ng 1,000 pesos, like, gaano kadalas pa ang isang regular family, household na gumagastos ng 1,000 para manood ng sine? Diba? So, kung gagastos ako, kasi pupunta talaga ako sa big screen with kahit pwede kong panoorin sa phone, yung papanoorin mo sa big screen, better be something special or, meaningful or whatever, bonding. E di, pipili na ako nung alam kong magi-enjoy yung mga bata or hindi ko i-digest na ng tatawa lang ako. I earned, kumita ako dahil gusto kong matawa, ganun. So, yeah, good points. And siguro din yung mga producers is ayaw nilang I guess ayaw nilang mag-take ng risk. Like, magkikita sila ng, but this is a lot of money kasi. It's like 400, 500 million pesos.
Sabihin na nating kalahati nun pupunta sa production. Gross ito. Sabihin mong may tax and stuff. So, tanggalin na natin yung 20% ng 500 million. That's 400 million pesos. 400 million pesos, tanggalin mo yung production cost. Magkano kaya ang isang film, do you think, sa ano? Ano, 400 million. Sabihin na natin 200 million. Production, bayad sa artista, etc. 200 mil. I don't think so. 200 mil. No. No. Pero kasi kayang gawin ng ibang bansa. With 200 million, you can invest na, yeah, maybe I'm just dreaming too big for cinema to be a vehicle sa like to make a cultural impact sa mass audience na Pinoy. It's kind of sad because cinema is great. That's why we like movies. Uh, Wala na nga action film. Dito sa kanila, action film nila katatawanan pa, Revengers. Wala nga siyang like, hindi siya action film na gaya ng let's say John Wick or something else. Kasi siguro, pero may market pa rin sila. Marami pa rin silang nahihimok na mga tao na mag-participate sa cinema experience. Pumunta sa mall magbayad na pwede nilang gawin like online or ano, kasi iba yung panonood ng pelikula kapag nasa mall ka or nasa cinematheque ka. But yeah, it's in a kind of a conundrum, I guess. Kasi paano yung mga future generations ng mga mapapanood? Ilang generations pa bago maging mayaman ng mga like maka-reach ng point na it's either masukang-suka na ang mga tao na puro ganyan na lang lumang tugtugin gas-gas na topics na it's either that na magkaroon ng renaissance sa Pinoy mass cinema na parang yun nga it's either masukang-suka na sila or let's say ihintay nating out of fashion ang mga ganitong klaseng films. Maging out of fashion ang cinema. Do you think magiging out of fashion ang ganitong mga types ng uh, malalaos ang ganitong klaseng mga genre at culture sa Philippine cinema within the next decade? Well, I guess I can't say, pero now, andito ka sa Netflix. Ano yung top 10 dito? Ngayon. Coronavirus Explained meron dyan. Ito. No, top 10 in the Philippines today. Okay, can you read me please? Ay, doon ako sa number 10. 10. Crash Landing on You. It's a Korean I don't know, series. Number 9, Prison Break. Number 8, Zombieland Double Tap. Sabi sa'yo, panoorin natin to. 7, Too Hot to Handle. Number 6, The Willoughbys. 5, Coronavirus Explained. 4, Hi Bye Mama. Korean din ito. Number 3, The King. Eternal Monarch. Korean din ito. Number 2, yung Last Dance.
Number 1, Extraction. It's pretty interesting kasi karamihan dyan mga, di ba yung Korean novela? Yeah, so 3, I think 3. 3 out of 10. So, Do you think yung mga nanonood ng mga ganyang Korean novela, nanonood ng telenovela sa ano, sa TV na local channels? I don't think so. Or siguro dati, oo. Pero ngayon, since nakanood na sila ng ganito, feeling ko, I don't think babalik pa sila sa Philippine made, oo, yung ganong format. Kasi, nakatikim na sila ng pretty high quality yung production nitong mga to. Like, sure. Alam mo ba yun yung sinabi ni Derek Eric Mati na we're doomed to whatever. Hanapin ko yung quote niya. Oh, actually, gusto ko nga rin sanang i-ano yung thoughts mo dyan. Pero mukhang nag-slide tayo naturally dun sa ganong klaseng conversation. Yung sabi ni Direk Eric Mati na puro Korean, puro ganito, ganyan. Walang nanonood ng like Filipino films. Pero in hindsight, yung mga Korean, these are pretty high quality prod naman, di ba ga? To sila. Star Cinema, yung mga like parang equipment at yung taste nila sa production value. Nag-shoot sila sa location, yung competent yung mga actors nila, mga ganun. I guess well paid naman din siguro yung cast and crew, yung production. Pero series, telenovela pala, sorry. Ano ba yung sabi ni Direk Eric Matthew? Films or series? No, I mean, ito, sabi niya, doomed in the future. After learning that K-dramas were dominating Netflix's top 10 most viewed content during the enhan. Pero karamihan nga sa mga to is ganun, series siya. Hindi siya movies, yung mga nandun sa Netflix. So, Korean series versus Pinoy series. Malayo yung ano, Kingdom pa lang. Hindi, sabihin na natin yung, hindi, gawin natin apples to apples. Yung, O di yung mga kahit mga lumang ano to, yung Memories of Bali. Mga ganong, ano pang tito na yun, baby? yeah, pero Age natin. yeah, sure, I don't care. Pero, I mean, yung Memories of Bali, kahit itapat mo siya ngayon sa mga current productions ng telenovela, it will still kick their asses. No? In terms of like well, kasi nga, sophisticated kasi yung, ano yun, yung babalik na naman tayo dun. Sophisticated ang Korean life. Yeah, ay sabi ni Direk ko, K-drama galore. So, kung kunwari nanonood ka ng love-themed na series ng Pinoy, tapos nakapanood ka ng Korean series, how likely are you na manood ka ulit ng isa pang Pinoy na series? Diba? It's highly unlikely kapag kasi ba't ka ba nanonood in the first place? So, To be engaged and yeah. escape a bit. Kaya ayoko ng fiction masyado. But yeah, I get your point. Anyway, continue. So, yun. Ngayon, sa pandemic, sabi ni direct sa pandemic, I don't see anything wrong na, you know, i-occupy mo yung sarili mo
kung however you want, kung puro K-drama yung gusto mong panoorin and it's love story na gusto mong mapanood during this pandemic. Paano natin maiiwasan yung sinasabi niya we're doomed? Kasi sabi niya we're doomed. Ano ba yung ibig sabihin niya ng we're doomed? Na, I guess, yung mga sophisticated na people, like, I mean, yung mga may capacity na manood ng Netflix, ganyan, na ang kinokonsume nilang content is the foreign. Do you think if ang Pinoy kaya mag-produce ng ganyan ka, kunyari may production house, kunyari si Direk, siguro challenge to kay Direk Eric Mati if makikinig siya dito sa pinagre-record natin. If may makagawa ng ganyan kaklaseng production na kayang tumapat sa series, do you think mas pipiliin ng Pinoy yun over the Korean novelas? Well, hindi nila iiwan. Hindi iiwan yung Korean novelas, but mas, kumbaga, kung magsiset na ng, isiset na yung bar at par or maybe close dun sa production ng nasa Korean novelas. Definitely, kunwari lang, 10 out of 10 na top 10 dun sa Netflix na mga pinapanood. Probably magiging 5 nun Pinoy, 5 hindi. Kumbaga, it's gonna be a fair, fair game na siya kung ganong quality. Yan, pero nakaka-curious nga yun. Like, gawa ka ng series na, let's say, parang, They tried, diba? anong series? Hindi, GMA nga yun. It's not. It's regardless of the station. I mean, they tried. Okay, but failed miserably. ganito. Break na rin natin. What if, kasi straight to Netflix yata to sila eh. O hindi ba, yung mga Korean novel. In-import sa Netflix. Let's say, kunyari, itong mga telenovela. Kasi ang in-import nila, probinsyano. Hindi siya umaano sa Netflix eh. Na? Hindi siya parang naging trending sa Netflix na pinapanood ng napakaraming Pilipino na may Netflix account. Kasi para makanood ka sa Netflix, you have to pay. So, kaya again, babalik tayo sa economy. So, tingnan mo yung audience, yung bracket, income bracket or whatever, ng mga nanonood sa TV, mga paborito nilang artista, versus yung income bracket ng audience ng Netflix or may Netflix account na willing magbayad para makanood sa Netflix. So, babalik tayo lagi sa economy. Bakit? Definitely, hindi nila pinapatay yung ang tagal na ng running, ilang taon na yung probinsyano. Bakit? Well, maraming nasusuka, but definitely not enough para tanggalin nila kasi kumikita pa sila. So, why is it na hindi siya nagre-reflect sa Netflix nung inilagay nila yung probinsyano sa Netflix? Kasi yung audience sa TV is hindi same sa Netflix. Baka hindi pa time. Hindi. Dahil sa
economic constraints ng pag-produce ng high quality content na makakatapat like straight to Netflix na telenovela. Siguro malit din kasi ang ano like di naman major market siguro ng Netflix ang Philippines. Wala tayong data kung ilang porsyento ba, ilang milyong Pilipino bang nagbabayad ng magkano Netflix? 500? Well, pinakamura nila is 150. 150 basic. Yung 4K is 500. Tama. 50. 550 per month. So, sa ngayon, ang nakikita pa lang natin is sa level pa lang ng feature film. No? Hindi pa siya hindi pa siya dumarating sa point, nag-critical mass na yung kalidad ng mga high quality feature films na papanood natin sa Netflix. Kasi hindi ma-translate na into a telenovela series na ganon kataas yung quality. So I guess matagal pa bago magkakaroon ng Pilipinas ng Best Picture sa Oscar. Matagal pa ang Parasite. Matagal pa. Matagal pa ang... Nagkakaroon naman tayo ng movies na nananalo ng international awards, di ba? Oh, pero hindi Academy. Like, di ba? Pero marami din naman sa, like, mainstream din naman ng karamihan ng nasa academy, di ba? Yeah. Yeah, this is... And now we're back on film. Okay. This is... We'll see. Well, since inaantok ka na, we'll stop this. But yeah, it's a pretty interesting thing to look at. Na, sa millions and millions na kinikita ng Star Cinema, parang I don't know, I guess ibang klaseng novel, I guess ibang klaseng production lang. That's what I've been missing, I guess. Just maybe it's just me. Maybe it's just me. But yeah, okay. Anything you want to say before? Okay. All right. Okay, thanks for listening. Bye.